Nagsama-sama ang mahigit 400 estudyante ng College of Teacher Education ng City of Malabon University para sa kanilang ikalawang academic forum nitong April 25. Ang tema ngayong taon, Diversity, Equity and Inclusion in Teacher Education, Preparing Teachers for Culturally Responsive Teaching. Dinaluhan ito ng iba't ibang profesional sa sektor ng edukasyon na nagsilbing guest speakers. Una na dyan si Dr. Carl E. Balita, CEO ng Carl Balita Review Center. Kanyang tinalakay ang kahalagahan ng diversity, equity and inclusion sa pagtuturo ng mga guro. Kanya ring ibinahagi ang inspiring stories ng mga board passer sa kanyang review center. Napakahalagang malaman ng mga estudyante, lalong-lalo na ng mga guro, yung konsepto ng diversity, equity or equitability, and equitable education. Because quality education, based on the SDG, the Sustainable Development Goals of the United Nations, really is anchored on equitable and inclusive education. Walang quality education pag hindi siya inclusive, pag somebody's left behind. Game ding nakiisa mga estudyante sa mga palaro, ang premyo, mga libro at libreng scholarship sa Carl Balita Review Center. Sumentro naman sa kahalagahan ng media literacy ang paksa ng journalist na si Sherry Ann Torres. Ibinahagi niya ang importansya ng fact-checking at pagkuha ng impormasyon sa lehitimong media outlets. Yan ay upang maiwasan ang fake news. Nagsagawa rin ng isang activity na dugtungan ng kwento na kinaliwan at sinalihan ng mga estudyante. Ako naniniwala ako na yung media literacy, kahit ano pa yung kurso mo, kailangan mong matutunan kasi lahat tayo gumagamit, nagko-consume tayo ng media, gamit yung iba't ibang media platforms. So kung halimbawang hindi natin naiintindihan kung paano gumagana at ano importansya ng media, hindi tayo magkakaroon ng isang educated audience. Tinalaki naman ang ikatlong guest speaker na si Professor Daniel Day Aguilon ang kahalagahan ng culturally responsive teaching. Ayon pa sa kanya, hindi raw maiiwasan ang pagiging bias ng mga guro sa mga estudyante, ngunit hindi dapat ito maging hadlang sa kanilang pagtuturo. We have to know our biases para malaman natin kung ano yung kailangan nating iwasan. And it's the same with being a classroom teacher. You have to know your bias para at least, or you have to acknowledge your bias para at least alam mo kung mag-reflect na ba yung bias mo sa classroom instruction mo. Para naman kay Dr. Jose M. Rapsing, Dean ng College of Teacher Education, bukod sa 4 na sulok ng silid-aralan, mahalaga raw na matuto rin ng mga estudyante mula sa kasanayan ng mga eksperto. Narinig niyo naman yung mga speakers natin, they talk about things which are exactly different from what we are teaching inside the classroom. Kaya napakahalaga nito talaga sa mga bata ito. Ang kanilang kaalaman is a wide spectrum of learning talaga. Bukod sa pagbabahagi ng kaalaman, meron ding iba't ibang estudyante na nagpamalas ng kanilang talento. May mga umawit at grupong nagpakitang gilas sa sayaw. Ika nga nila, walang mga profesional na hindi hinubog ng mga guro. Kaya sa pamamagitan ng academic forum na ito, ay mas natuturuan ang mga estudyante mula sa College of Teacher Education hinggil sa kanilang mabigat na responsibilidad bilang mga guro sa hinaharap. Sobra-sobra po talaga importante yung mga ganitong events because I think, diba, it gives me the knowledge that I need. And for me po, mahalaga po sa future educator, yung mga ganitong klase ng programa. Dahil mas nagkakaroon po kami ng knowledge kung ano ba yung mga dapat naming malaman, ano ba yung mga dapat naming pagandahan as a future educator. Para sa CMUI Connect, Roland Castillo, konektado para sa Kabataang Malabueño.